Muli magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, amigos. Muchas gracias. Obrigado. Ngayong gabi, ang totoo lang mga kapatid, ako ay mayroong nararamdamang kalungkutan. Bakit? Pagkatapos ngayon, isang gabi na lamang at matatapos na ang ating seminar dito. Hindi ko alam kung kailan na naman tayo makikita-kita ng muli. Ngunit, ito lang po ang ating pag-iusap sa inyo mga kapatid. Bagamat matatapos na ang ating seminar, sana po, patuloy kayong mag-aral sa salita ng Diyos. Upang ang ating mga pamilya dito, sa lupang ito, ay maging handa para sa pamilya sa walang hanggang buhay sa langit na bayan kasama sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Okay? Ngayon gabi, tayo na naman ang aawit. Ulitin natin ang ating team song. Bago natin awitin ng English, ay pinangako ko sa inyo na ating awitin sa Myanmar. Burmese language. Bagamat hindi ito ang kanilang writing, nilagay ko na lang sa phonetic para mabasa natin. Subukan nating awitin ang When God in the Family is in the Family sa Myanmar. Okay? Ay taong na'y peya shimoli yeta pewa nye taong na'y peya shimoli silon chen si gyame taong na'y peya shimoli wan shi nya kan za yak me taong na'y peya shimoli Ang galing ninyo. Pero, ano kaya kung huwag natin i-project yung kaya memorize na kaya? Okay, subukan nga natin.
When God is in the family, ulitin natin, wala nang mababasa. Ha? Okay? Sige. Okay, ready? Sing. When God is in the family, God is always there. When God is in the family, we're closer together. When God is in the family, blessings are found everywhere. When God is in the family, Thank you so much. And thank you so much our guitarists. Talagang napakagaling na ating mga musicians, Ronald and Renee. At na-miss natin yung isang kasama ninyo. Maraming salamat po sa lahat sa ating mga awit. Thank you very much our friends from Brazil and from Mexico, Espanyol at saka Portuguese. Maraming salamat. Ayan. You know, I have many friends from these countries. During these past 10 days, 10 evenings, we have been exposed to already 15 different countries. Tinanggap ko yan. 15 different countries. Napakasarap. Alam niyo, sa pamilya ng Diyos, sa bayan ng Diyos, mga kapatid, makikita ninyo ang inyong mga kapatiran sa buong sanlibutan. May Pilipino, may Insik, may Amerikano, may Indian, may Mexicano, may Brazilian, mayroong Afrikano, Tanzania, Kenya, Rwanda, Namibia, South Africa, mayroong taga-Jamaica, mayroong taga-England. Napakasarap. God's family is a universal family, and we praise Him for making us a part of that great family. Amen. Okay. Ngayong gabi, ang ating pag-aralan naman ay ang 6 na paraan kung paano tayo maging matagumpay sa ating financial management. Bago tayo tumako doon, mga kapatid, ripaso sa kagabi. Ano yung dalawang magkasintahan na hindi pwedeng paghiwalayin? Yung spiritual na magkasintahan? Law and grace. Ang kautusan at ang biyaya ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin. Bakit ang tao ay nangangailangan ng biyaya? Dahil sa siya ay nagkasala at hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Dahil hindi niya mapatawad ang kanyang sarili, kailangan niya na merong isa na pwedeng magpatawad. At sino yun? Ang ating Panginoong Hesus. Siya ay namatay sa cross. Yun ay pagpapakita ng biyaya ng Diyos Ama upang sa ganon, kung ating tanggapin sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging atin ang kaligtasan. Ulitin ko. Tayo po ba, tayo ba ay maliligtas sa pamamagitan ng pagtutupad sa kautusan ng Diyos? Hindi. Ha? Hindi. Paano lamang tayo maligtas? Sa pananampalataya
sa biyaya ng Panginoon. We are saved by grace through faith in Jesus. Pagkatapos tayong nailigtas, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, ay pwede bang sabihin natin, wala nang kapuluhan ng kautusan? Pwede po ba? Hindi. Pag ang tao ay nailigtas, ano ang kanyang responsibility? Kanyang tuparin ang kautusan ng Diyos. Once a man has been saved by grace through faith, he will now do the good works which have been prepared for him by Jesus beforehand, according to Ephesians 2, verses 8 to 10. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Hindi tayo tumutupad sa kautusan ng Diyos upang tayo ay maligtas. We are not keeping the law in order to be saved. We keep the law as an evidence that we have been saved through faith in Jesus. Okay? Ngayon gabi, punta tayo sa pera. Pag pera, alam niyo, pag dalawang bagay lang pinag-uusapan na nagiging problema sa mag-asawa, pera at saka sex. Pag kulang sa sex ang mag-asawa, problema yan. Pag kulang sa pera, problema din yan. Ha? At alam po ba ninyo mga kapatid, na ating Panginoon, siya ay merong He has and He cares about our need of money. Alam po ba ninyo na 40% sa mga ikinuwento ng Panginoon Jesus ay may kaugnayan sa pera? Napakaganda pala, no? Ang Panginoon, mga kapatid, siya ay interested na tayo ay magkaroon ng pera, magkaroon ng kayamanan, at kung tayo ay mayroon ng pera at mayroong kayamanan, na ito ay ating gamitin sa wastong paggamit. Isang kwento ang ibinigay ng Panginoon. Ang isang kwento na binigay ng Panginoon, isang araw, may isang hari, mayaman, tinawag ang kanyang mga utusan. Ang sabi niya sa kanyang mga utusan, ako'y aalis, ako'y magbabakasyon muna. At habang ako'y magbabakasyon, iiwan ko sa inyo ang aking kayamanan. Ang isa ay binigyan ng 5 bahagi, ang isa ay binigyan ng 2 bahagi, ang isa ay binigyan ng 1 bahagi. Ang sabi niya, sige, inyo itong ipangalakal. Pagbalik ko, kailangan ay magkaroon tayo ng accounting. Ngayon, bumalik ang kanilang Panginoon. Ang unang binigyan ng 5 bahagi, ano ang kanyang sinabi? You entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. Ininvest niya iyon. Kinalakal niya at siya ay nagkaroon ng ganansya ng 5 beses din. Ang 5 ay naging 10. Madali lang. Walang maraming katuwiran. Ano naman ang sabi ng kanyang master? Well done, good and faithful servant. Mabait at mabuting anong servant? Alipin. Aba? Okay. Mabait at mabuting alipin. Okay. Doon na naman tayo sa mayroong dalawang bahagi na binigay sa kanya. You entrusted me with 2 talents. I have gained 2. Naging 4. Ano naman ang sabi ng kanyang master? Mabait at mabuting alipin. Tingnan natin yung binigyan ng isa. Aba, ang haba. Basta meron kayong ginagawa na hindi tama, maraming salita. Kasi mangangatwiran ka pa eh. Yan ang ginawa nitong binigyan ng 1 bahagi. Master, I know that you are hard man. I was afraid I might lose the 1 talent that you gave me. So, ano ang aking ginawa?
tinago ko, nilibing ko sa ilalim ng lupa, ito, ibabalik ko sa inyo. Anong sabi ng Panginoon? You wicked, lazy servant. Kayo talaga, tamad na alipin. Pero yung dalawa, mga kapatid, ibig sabihin, kung ano man yung kayamanan, o ano man ang biyaya na ipinagpala ng Panginoon sa atin, ay dapat gamitin sa wastong pagkagamit. Okay? Ito, ang tanong, how can we become successful managers? Paano kaya tayo maging matagumpay na mga katiwala ng Diyos? Una, secret number 1. Dahil sa ito ay tungkol sa mag-asawa, my spouse should be my equal financial partner. Ayan. Kailangan mag-asawa, ang inyong asawa, malaman niya kung magkano ang inyong kinikita. At kayong dalawa, ang magbalansi-balansi. Magkaunawaan kayo kung paano ninyo gamitin, gastusin yung inyong kinikita pera. Equal partner, financial partner. Di, alam niyo, merong 4, there are 4 different plans for money management sa pamilya. Una, ang una ay aking tinatawag daw, one boss plan. Ito, dito sa one boss plan, ay isa lang ang nagtatrabaho. Isa lang ang may kinikita. Kaya yung may kinikita, sasabihin sa kanyang asawa na walang kinikita, na walang income, sasabihin, ito ang inyong allowance. Huwag kayong magtanong kung nasaan ang iba. Do not ask the question, honey, where is the money? Ako ang kumita nito, ako ang may katuwiran kung aanon ko ito pagastos. Okay ba yan? Sang-ayon ba yan sa kalooban ng Panginoon? Titingnan natin ang prinsipyo ng Biblia. Jesus condemns this man. Ano ang sabi ng Panginoon? Matthew 20:25 hanggang 26. Sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangangapamilmon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pag-aasawa, bagamat kayo, lalo na mga lalaki, kayong asawang lalaki ang kumikita, huwag naman po ninyong apiin yung hindi kumikita. You should make your spouse your equal financial partner. Alam niyo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nagkaroon ako ng asawang accountant. Ay talagang hindi ako marunong maghawak ng pera. Siguro kung ako lang maghawak ng pera, wala. Isang araw lang ubos ang sahod. Pambigay lang siguro. Pero salamat sa Panginoon. I have a good wife. When I was not yet married, abay, halos hindi makabili ng isang panis na medyas. Sabi ko, paano na lang kaya pag ako'y nag-asawa na? Binigyan ako ng Panginoon ng magaling na asawa. At may naiipon na kami na kaunti. Ayan! Mahalaga yan. Huwag apiin ang walang kinikita. Ang pangalawang uri ng financial management ay yung aking tinatawag na two bosses plan. Ano naman ang nature, ang kaugalian nito ng two bosses plan? Both husband and wife ay kumikita. Okay? At dahil sa sila ay may sariling kita, sasabihin ng asawang lalaki, bahala kayo dyan, ako na naman ang bahala dito. Gastusin ninyo, kayo magastos ng inyong kinikita, ako ang gagastos ng aking kinikita. Mahirap po yan, mga kapatid. Bakit? Abay, sinong babayad ng kuryente? Sinong babayad ng tubig? Sinong babayad ng upa ng bahay? Sinong bibili nitong muebles nitong appliances nito? Pero maraming mga mag-asawa na ganyan ang kanilang paraan sa pamamahala nila sa kanilang mga
sa kanilang finances. At sasabihin, walang tanungan. Ha? Walang magtanong. Honey, where is the money? I tell you. Alam ko, may mga mag-asawang ganyan. Ha? Okay. This plan undermines the fundamental philosophy of marriage, which is oneness in all areas. Kaya hindi maganda yung two bosses plan. Punta tayo sa sunod. Ito ang philosophy ng pag-aasawa. They are no longer two, but one flesh. The two partners plan, ang pangatlo mga kapatid ay aking tinatawag na two partners plan. Itong two partners plan has very important implications. Ito, united income. So, first plan, one boss plan. Second plan, two bosses plan. The third plan, I call it the two partners plan. Anong ibig sabihin niya? Silang daw lang ang kumikita at sasabihin, ang ating kita ay ating dalawa. Your money is my money. My money is your money. This is our money. We put our money together. That is the two partners plan. It has a very important implication. They have united income, they have united expenditure, they have united budget, they have united indebtedness. Kung kinakailangan mangutang, manghiram ng pera mga kapatid, ito ay kanilang pinag-uusapan. Hindi basta't uutang na lang isa. Kung minsan, yung kinikita ay hindi pa nga sapat ibayad. Mahirap yan. Pero dito sa two partners plan, sila talaga ay may kasunduan. United savings. Kahit kakaunti lang yung kinikita, hindi yan uubusin gastusin. Alam ko naman, may mga mag-asawa, habang may pirang hinahawakan, ay parang kumakati yung pera, kumakati yung kamay kung hindi makakagastos. May mga ganyan, kumakati yung kamay. Ay, basta't may pera pa dito sa wallet, ay talagang pupunta yan sa SM kahit wala sanang kailangan bilhin. Abay, alam na mayroong sales. Pupunta yan kahit walang kailangan. Ayan. Two partners plan. But you should have some savings. Unfortunately, bagaman itong two partners plan ay napakaganda mga kapatid, there are times when this ideal does not work. Bakit? Sometimes one partner squanders the money, may bisyo, alkohol, sumusugal, nagdudruga, naninigarilyo, abay mauubos din ang pera. At may mga kilala tayong mga mag-asawa na ganyan ang kanilang kalagayan. Kaya dito ay hindi rin gumagana itong tinatawag na two partners plan. It is good, but it is not the most ideal. The best plan is what I call the senior partner plan. Anong ibig sabihin nito? Itong plano ito mga kapatid, the principles has the principles and the elements of the two partners plan. Ngunit meron silang idinadagdag. Two partners plan, ang inyong kita, ang aking kita ay iipunin natin, iisay natin, at magkasundo tayo kung paano natin ito gagastusin. Okay? Two partners. Pero yung senior partner plan, the best plan of financial management. Ano ang bagong elemento dito, bagong dimension sa two partners plan? Ito mga kapatid. The senior partner plan recognizes that God is the owner of all things. Yan. Yun ang pagkakaiba doon sa two partners plan. Sa senior partners plan, kinikilala ng mag-asawa na ang kanilang kinikita ay katiwala lamang ng Panginoon sa kanila. Na ang lahat ng bagay ay sa Kanya. At ang mga bagay-bagay na narito sa ating hawak natin ay Kanyang
ipinagkatiwala sa atin. Ano ang pahayag ng Diyos? Paliwanag ng Diyos sa Hagay 2:8. Ang pilak ay akin, ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ano pang sa Kanya? The two partners plan says that all the money belongs to both. But the senior partner plan goes further and says ultimately everything belongs to God. This plan recognizes the ownership of God. Ngayon, kung ang Diyos ay ang may-ari sa lahat ng mga bagay, ano ang ating role? Ano tayo? Ang sabi ng Biblia, ayon kay San Pablo, tayo ay mga katiwala. Stewards. Or the modern language for that, the modern word for that is manager. Kayo, ikaw, ako, tayo, mga kapatid, ay mga manager. Katiwala, ayon sa Biblia. 1 Corinto 4:2. At ano ang ninanais ng Diyos tungkol sa mga katiwala? 1 Corinto 4:2, ang sabi ng Diyos, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging, maging tapat, mga kapatid. Now, balik tayo doon sa paggawa ng Diyos. Nung nilikha ng Diyos ang ating mundo, nagkaroon isang mag-asawa, si Adan at si Eva. At doon sa kadinangin din, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos ang unang simbolo ng kanyang magiging pagkamay-ari sa lahat ng bagay. Ano yung simbolo na yun? Isang puno ng kahoy. Ang sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, lahat ng mga bunga ng kahoy dito sa Garden ng Eden ay pwede ninyong kainin. Ngunit, itong kahoy, ang bunga ng kahoy, ng kaalaman, kalungan, sa masama at mabuti, ay huwag ninyong galawin at huwag kayong kumain. Ito ay hindi para sa inyo. So, it was a symbol. Tree. It was not a poisonous tree. The tree was not poisonous. It was simply God's proof of ownership and a test for His tenants. Pinagkatiwalaan ko kayo. Narito, ang lahat ay pwede ninyong kainin. Ngunit, itong isang punong kahoy, huwag ninyong galawin, huwag ninyong kainin ang bunga. Ngunit, ano ang ginawa ng ating unang mga magulang? Unfortunately, the creature challenged the authority of the Creator and the era of sin began. Mga kapatid, kapag ginagalaw natin ang mga bagay na hindi sa atin, problema. Nagkakasala tayo. Pumasok ang kasalanan dahil sa hindi sila naniwala sa sinabi ng Panginoon. Ngayon, God has a very different proof of ownership. Wala na yung punong kahoy. Wala na. Wala na yung fruit of knowledge of good and evil. Wala na. Inalis na ng Diyos ang Garden ng Eden. Nung nahulog sa pagkasala ang una nating mga magulang. Ano na naman ngayon ang test ng Diyos? Ang kanyang proof na ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya. Leviticus 27:30, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ika-10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal para sa Panginoon. Lahat ng ika-10 bahagi. The time of the Lord. Mga kapatid, sa English tinatawag na tithe. Iniiksi natin sa ating salitang Tagalog, ikabu. 10%. Lahat ng 10% sa inyong kinikita, ang sabi ng Panginoon, sa lupa man, sa hayop man, o kung ano man ang inyong pinagkikitaan, ito ay banal, sabi ng Panginoon, ito ay banal para sa Panginoon. Magkano, kapatid? 10%. Tinatawag sa English tithe. Sa Tagalog, ikapo. Ang Biblia ay nagsabi, ika-10 bahagi.
At ano pa ang dagdag sa 32? Ang lahat ng 10 bahagi ng bakahan o sakawan, anumang malang sa tungkod, ay nagiging banal sa Panginoon ang 10 bahagi. Hindi yan sa atin. First place, all things belong to God. But God says, okay, you can use everything. But 10%. You can use 90% of what you have, except the 10%. 10% is holy unto me. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Bagaman sa Kanyang lahat ay pinapadami sa atin ang siyam na pong bahagi at 10 bahagi lamang ang sa Kanya. Ito, God's tithe is 1/10 of 10%. Ibig sabihin, kung kayo ay kumikita ng 1 milyong piso, magkano ang ikapo dyan, mga kapatid? 1 milyong piso, magkano yung 10 bahagi? 100,000. Kung kayo naman ay kumikita ng 100,000, magkano ang 10 bahagi? 10,000. Kung kayo ay kumikita ng 10,000, 1,000. Kung kayo kumikita ng 1,000, 100. Kung kayo ay kumikita ng 100, 10 piso. Yan. Napakagaling ang plano ng Diyos, mga kapatid. Okay, gagamitin ninyo ang 90%, ibalik lang ninyo sa akin ang 10 bahagi. Yan. Ang hinihiling ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay tayo ay maging tapat. Ibalik sa Kanya kung ano ang sa Kanya. Kung kayo ay may mga lupa at meron kayong tenant, meron kayong nagtatrabaho, at kayo ay may kasunduan, okay? Sa lahat ng income, sa lahat ng crops, ay sasabihin, 5 bahagi. Okay? Sa 5 bahagi, 4 ang kanino? 4 ang sa nagtatrabaho, 1 lang ang sa may-ari. Pag tinupad ninyo yung kasunduan na yun, may problema wala? Wala. Pero pag malaman ng may-ari na ang inyong binibigay na bahagi sa kanya ay hindi 1 sa 5, problema. Anong mangyayari? Paaalisin ka sa lupa na inyong tinatrabaho. Ganon din po. Ngunit ang bait ng ating Diyos, mga kapatid, 10 bahagi. In addition to the tithe, bukod doon, sa 10 bahagi, ang sabi ng Panginoon, tayo rin ay magbibigay pa ng mga handog. Malakias 3:8, ang tanong ng Diyos, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Alam ninyo, masakit sa English. Sa English, ang tanong, Kan aman rab ga? Hindi nakaw. Ano bang Tagalog sa rab? Sa amin sa Bisaya, ang rab ay tulis. Ang nakaw ay kawan. Iba. Pag tulis, nandyan yung inyong ninanakawan. Pag nakaw, hindi alam ng ninanakawan. Pero dito, pag ating ginagalaw ang ikapo ng Diyos, ang sabi niya, you are robbing me. Robber kayo. Gusto niyo tawagin ng ganyan? Pero marami. Yun ang sabi nito. Hindi yan kay Pastor Gulman, ha? Hindi yan sa mga Seventh-day Adventist, ha? Hindi yan sa mga ministro. Ang Diyos ang may sabi, nananakawan baga ng taong Diyos, ngayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit, inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Mga kapatid, ayaw nating tawaging magnanakaw.
Through this plan, you enter into partnership with God, and He becomes your senior partner. And both in the Old Testament and the New Testament, tithing is required by God. It is a duty required of every Christian. Kaya kung ano man kayong denominasyon, kung kayo ay Protestante, kung kayo ay Katoliko, kung kayo ay Iglesia ni Cristo, kung kayo ay Saksi ni Jehovah, kung ano man kayong denominasyon, kung kayo ay naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, kayo ay naniniwala na yung inyong pananampalataya sa Panginoon ay tunay, ang sabi ng Diyos, ibalik sa Kanya ang ikasampung bahagi. That is the only way to support the work of the church. Ngunit, ano ang nangyayari sa lahat ng mga simbahan? Ano mang uri ng simbahan? Anong ginagawa? Gumagawa ng iba't ibang paraan upang makapag-raise ng pera. Nagpapasayawan, nagpapadisko, nagpapabenepisyo. Bakit? Hindi binabalik ng mga sumasampalataya ang ikapo. Nagpapabayad sa binyag, nagpapabayad sa kasalan, nagpapabayad sa pagmisa. Bakit? Hindi binabalik ang ikapo. Kung ibinabalik pa ang ikapo, kapatid, ay hindi na sana yung kailangan. Ito ang tamang paraan. And this is the only way God sees fit in order to support the work of the tithe, of the church. In returning the tithe, it is a recognition of God's ownership of all things. Now, tandaan niyo mga kapatid, hindi natin binibigay ang ikapo. Ha? Ang ikapo ay hindi binibigay. Bakit? Pagbigay ay inyong sarili yan. Pero ang ikapo ay inyong, hindi inyo, hindi atin, kundi sa Kanya. Kaya anong ginagamit natin? Return. Ibinabalik natin ang ikapo. Okay? We pay. Why? Because it belongs to Him. We return it to Him. And when we return the tithe, we recognize the ownership of God. Giving the free will offering, habang ang mga handog naman, is an expression of our love and our gratitude to God for His goodness. Okay, Panginoon, kinikilala ko na kayo ang may-ari sa lahat ng bagay. Ito, ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi. Dagdag dito, dahil sa inyong mga biyaya at pagpapala sa akin, magbibigay ako ng handog. Ang handog, mga kapatid, kayo ang bahala. 10%, 20%, 90%, it's up to you. Nasa inyo yan. Ngunit ang ikapo ay definite, ang sabi ng Biblia, ikasampung bahagi. At pag nagbigay tayo ng free will offering, sabi ng Panginoon, this is an expression of our love and our gratitude. Ang pagpapakilala ng ating pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos sa Kanyang kabutiang loob para sa atin sa lahat ng Kanyang pagpapala. Ngunit ang tao ay nagtatanong, man of this asked the question, why he does not have enough? At ang mag-asawa ay nagtatanungan sa isa't isa, honey, nasaan ba ang pera? Mahal, nasaan ba ang pera? May kilala ako na ang kanyang asawa ay tumutugtog. Kapatid na rin. Tumutugtog. Pagdating ng asawa galing sa kanyang trabaho, alas 2 ng madaling araw, nag-aabang ang asawa. Nasa pinto. Nagtatanong, saan ang pera? Abay kung minsan, pagbilang, kulang. Kasi naninigarilyo, umiinom, siyempre nabawasan. Kulang. Abay naman itong asawa na to, ay talagang matapang. Ang ulo ng kanyang asawa, ginaganyan sa dingding. Honey, where is the money? Bakit? Ito ang sagot ng Panginoon, mga kapatid. Bakit lagi tayong kinakapos? Ito, Hagio 1:9. Kayo'y nangaghihintay ng marami at narito ang dumating ay kaunti. At nang inyong dalhin sa bahay, aking hiniphan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo,
Dahil sa ang aking bahay ay nahahandusay na wasak, samantalang tumatakbo bawat isa sa inyo sa kanyang sariling bahay. Sa English, napakagandang pagkasabi niya. Sabi ng Panginoon, inyong pinabayaan ang aking bahay habang kayo ang inyong bahay ay may mga kisame, magaganda. Ngunit ang aking bahay ay nananatiling wasak. Kaya, naghahanap kayo ng marami. Anong dumarating? Kakaunti. At dinala ninyo sa inyong bahay. Sabi na po, ito ay aking himpan. Wala na. Naubos. Mga kapatid, if we are not faithful, you see, the desire of God for stewards is that we will be found faithful. Once we become unfaithful, ang sabi ng Panginoon, kung ano man yung papasok sa inyo, ay hihipan ko yan. Ito, dagdag pa na pahayag ng Biblia. When we refuse to return a faithful tithe and do not give our offerings, God says, ninanakaw ninyo ako sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kaya ano sabi niya? Kayo'y nangasumpa sapagkat inyo ako ninakawan. Aba, hindi yan kay Pastor Bulpan, ha? Ang nagbibigay pala ng sumpa kung tayo ay hindi tapat doon sa ating pagbalik ng ikapo at pagbigay ng mga handog, mga kapatid, ay ang Panginoon. Ito, Malakias 3:10, itong hamon, mga kapatid. Hamon ito ng Diyos. Paanyaya at itong hamon at paanyaya ng Diyos ay merong isang pangako. Basahin nga natin. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukan ninyo. Ito ang hamon ng Diyos. Subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga po, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aba, tatanong kayo, Pastor Gulpan, naranasan na ba ninyo yan? You know, we are very poor. I belong to a very poor family. Poor family. My parents do not have even 1 square inch of land. Wala. Pero dahil sa aking ina ay napakatapat sa kanyang pagiging steward, ang aking ina, mga kapatid, sa awa ng Panginoon, sa 10 magkakapatid, 6 ang nakatapos sa kolehiyo. 3 pastor, 2 guro, 1 nurse. Why? Because God is promised. And there shall not be room enough to receive it. I can tell you stories after stories, friends. I can tell you stories after stories. I may not be rich now in these earth schools, but I am rich with friends. I am rich with several other blessings that sometimes I say, Lord, ilisin na. Ilisin na. Pangako yan ng Panginoon. Subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sino sa inyo gumagamit ng Colgate? Toothpaste na Colgate, hindi yung Colgate na close-up. Ha? Colgate toothpaste. Alam niyo, si William Colgate ang original na may-ari niya, mga kapatid. Siya ay isang pulubi sa pasimula. Ngunit siya nangako sa Panginoon. Nabasa niya itong pangako ng Diyos. At siya nangako, Panginoon, kung ako ay inyong bibigyan ng trabaho sa lahat ng aking kikitain, ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi. Pinagpala siya ng Panginoon. Binalik ang ikasampung bahagi. Pinagpala, dagdagan pa ng Panginoon kanyang pagpapala. Ang sabi ni William Colgate, ibabalik ko sa inyo, Panginoon, 20%. Pinagpala ng Panginoon. Sabi niya, ibibigay ko sa inyo, Panginoon, 50%. Hanggang sa bandang muli, ang sabi ni Colgate, ibibigay ko sa inyo, Panginoon, ibabalik ko sa inyo 90%. Binaliktad, 10 bahagi na lang sa kanya.
Sino sa inyo ang gumagamit ng crocodile shirt? Yung may mga damit na may markang crocodile? Alam niyo? Ha? Lakos na ngayon ang may-ari. Pero ang original na may-ari niyan ay si Chan Shan. Mr. Chan Shan is a Chinese. The crocodile shirt. He was a tiger. Sino sa inyong gumagamit ng chewing gum, Wrigley's chewing gum? William Wrigley is a tiger. I can tell you many more. Ito mga kapatid. Siguro, hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng millions. Pero ang pangako ng Panginoon mga kapatid, kung unahin natin ang kanyang bahagi, tayo ay hindi niya papabayaan sa lahat ng ating pangangailangan. Ito, God's part, first or last. Ano ang sabi ng Panginoon? Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo. Ano ang muna natin hanapin? Hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran. At anong pangako ng Diyos? Ang lahat ng mga bagay na ito, pagkain, inumin, damit, ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Sa amin sa Bisaya, yung idaragdag pagkapin. Pagkapin. Ibig sabihin, tulad ng nung kami maliliit pa, uutusan kami ng aming nanay, ng aming lola. Hoy, wala na pala tayong asin. Sige, punta kayo sa Inchi, magbili ng asin. At maghingi kayo ng pagkapin. Ibig sabihin, dagdagan. Bukod doon sa binayaran, ay maghingi pa ng kaunting dagdag. Ito pa lang ating mga pangangailangan, kapatid. Sabi ng Panginoon, pag inuna natin ang paghanap ng kanyang kaharian at ng kanyang katuwiran, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga ito, damit, pagkain, iinumin, ay idadagdag ko na lang sa iyo. Ngunit tayo ay mali. Ang hinahanap natin, inuuna natin, ay ang dagdag muna. Ang pakapin mo na hindi ka pa nga nakapili, naghihingi ka ng nagdagdag. Mga kapatid, ayan, baguhin natin. Unahin, sabi ng Panginoon, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay ay idadagdag sa inyo. Then, God has a miraculous mathematics. When I subtract 1/10, He adds to the 9/10. And when I divide and return the kind, He multiplies the rest. Napakaganda po mga kapatid. So, una, number 1 mga kapatid, first secret, make your spouse your equal partner in financial management. And make God as your senior partner in your financial management. Pangalawa pala yung God is your senior partner. Pangatlo, implement a debt liquidation plan. Kung minsan, talagang hindi natin maiwasan na manghiram ng pera. Mga kapatid, kung tayo man ay manghiram, kailangan meron tayong plano kung paano natin babayaran ang ating hiniram. Huwag kayong manghiram ng pera na hindi ninyo kayang bayaran. Ito, ang sabi ng Panginoon, Roma 13:8, huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, maliban na sa magbigayan kayo. Bakit? Bakit huwag kayong manghiram? Kawikaan 22:7, ang mayaman ay magpupuno sa dukha, at ang manghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Di ba? Yan. Pag kayo ay nanghiram, pag hindi nakabayad, nahihiya, nasisira ang relasyon. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-utang, huwag kayong manghiram. The borrower is servant to the lender. Beware. Buy only what you need. Ayan. Impulse buying should be avoided as much as possible. Liquidate your debts. Yan, ang mga steps.
mga kapatid, kung paano natin mababayaran yung ating mga nahiram na mga pera. Apply all costs that would have gone to number 1 to number 2, paying off that one early. Keep repeating the process of elimination, and upon arriving at the home mortgage, kung minsan, kung kayo ay nanghiram ng pera upang kayo magpatayo ng bahay, huwag lang yung principal ang laging babayaran. Bakit? Huwag lang yung interest ang laging babayaran. Bakit? Kung interest lang, lalaki ng lalaki yung principal. Lalaki, magiging sobrang expensive yung inyong pinatayong bahay. So, have a liquidation plan. Number 4, however small, save consistently. Ito, napakahalaga ito. Ang sinabi ko kanina, karamihan sa ating mga kapatid, pag nakahawak ng pira ay kumakati yung kamay. Maghahanap, kung mag-iisip, ano na naman kaya ang bibili ko? Ano bang gagastusin? Ito, maraming pira sa aking hawak. Kailangan ay marunong tayong magtipid at magtago. Ito ang napakagandang counsel ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan kay Haring Solomon sa mga kawikaan 6:1-8, pumaroon ka sa mga langgam. Alam ba ninyo yung langgam? Sa amin yung langgam, ibon. Pero dito sa Katagalogan, ang langgam ay anis. Okay? Pumaroon ka sa mga langgam, ikaw na tamad. Masakit yan. Masdan mo ang kanyang pangalakad at magpakapantas ka. Nabagaman walang pangulo, walang tagapamala, walang pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa tagilid at pinipisan ang kanyang pagkain sa bagaan. Sino sa inyong nakakita na ng langgam na gumagapang kung umuulan? Ha? Umuulan sa labas. May makikita ba kayong langgam na gumagapang naghahanap ng makain? Wala! Bakit? Sa panahon ng tagilid, ang langgam ay nag-iipon. Lahat ng kanyang makita ay dadalhin doon sa kanyang bahay. At pagdating ng araw ng tagulan, nasa loob sila. Walang problema, maraming pagkain. Kaya sabi ng Panginoon, matuto kayo, magpantas kayo galing sa mga langgam, sa itinuro ng mga langgam. From your income today, save some for the unknown tomorrow. Then step number 5, make a budget and use it. Ay kung minsan walang budget, basta may pera, sige! Langga! Oh. Gastos dito, gastos doon, pahiram dito, bigay doon, bigay dito. Abay, marami kasi. Walang budget kung paano gagastusin. Mga kapatid, mahalaga. Bakit? Ano ang sabi ng Biblia? Naku, maraming leksyon sa Biblia. Lucas 14:20-30. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog, ay hindi muna uupo at tanggayahin ang halagang mabubugol kung mayroon bang maipagtatapos. Nagpatayo ng bahay, hindi nakapatapos. Bakit? Walang plano. Walang budget, hindi umupo. Hindi inisip-isip. Baka kung mailagay na niya ang patibayan, foundation, at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay magpasimulan siya'y libain at sabihin, itong taong ito nagpasimula na magpatayo at hindi man lang kayang tapusin. Magiging laughing stock kayo ng inyong kapitbahay. So, have a budget. And when you have a budget, try your best as much as possible to stick to your budget. Friends, it is very important. Without careful planning and budgeting, one can become a center of mockery and jokes if he cannot finish his project. And finally, the last but not the least, secret number 6. Beyond money, let God be the manager of your life. Kapatid, kung minsan, ang ating iniisip na lalong mahalaga ay ang pera at pagkain. Mali po yan. Ang pangako ng Panginoon na kung tayo
ay tapat sa ating pagiging katiwala. Ang lahat ng ating pangangailangan ay Kanyang ibibigay sa atin. Kaya, ang pinakamabuting paraan upang tayo ay magtagumpay sa ating financial management ay gawin natin ang Panginoon na Siyang ating katiwala sa ating buhay. Let us surrender our lives to God and make Him the manager of our life. Ito, si Levi Matthew. Si Levi Matthew, mga kapatid, ay isang maniningil ng buwis. He was a government collector. Kung sa atin ngayon, BIR collector. He also collected for himself and his wife. Day by day, he became richer and richer. Mrs. Matthew often would ask him, "Honey, how much money do you have?" He deposited in his bank account the old city of Jerusalem. Ngunit isang araw, dumaan ang Panginoong Hesus sa kanyang opisina. At habang siya ay nagtatrabaho, ang Panginoong Hesus ay nagsabi sa kay Levi, Lucas 5:27. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya ay umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang si Levi, na nakaupo sa piningilan ng buwis at sinabi sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Ang kapatid, sabi ng Panginoon kay Levi, "Sumunod ka sa akin." Abay, si Levi ba ay nakatubili? Tingnan nga natin. Nag-isip-isip na siya. Kung ako'y susunod nitong pulubing Galilean, ako'y magiging pulubi din tulad niya. Ay mawawala ang aking mga kaibigan. Ngunit ang mga Hudyo ay kukontrahin pa rin nila ako. Abay, madalian naman ito. Sobrang pagkamadalian. Ano ang isasagot ko sa aking asawa pag siya'y magtanong sa akin? Magkano ba pera dala? Magkukunikita mo ngayon. Ano ang aking isasagot? Ngunit, yung ba ay pinag-isip-isip ni Levi, mga kapatid? Wala. Ano ang sabi ng Biblia? Lucas 5:28. He said, iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. Mga kapatid, immediately, instantly, right there and then, when Levi heard the invitation from Jesus, Levi responded. Immediately, at iniwanan ang lahat. At siya ay sumunod sa kanya. Christ calls you and me also tonight. Ngayong gabi, mga kapatid, si Jesus, ang Panginoong nagtawag kay Levi, ay nananawagan din sa atin. Ngayong gabi, ang sabi ng Biblia, Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Jesus is inviting us. Mga kapatid, ano kaya ang inyong sagot? Ano kaya ang inyong tugon sa gabing ito? Ang sumasampalataya, ang sabi ni Jesus sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datagpuan. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Narinig natin ang napakagandang pabalita. Si Jesus ay namatay para sa ating, para sa inyo at para sa amin. Ngayong gabi, siya ay nananawagan sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan. Kayo po ba ay sasagot? Kayo po ba ay tulad kay Levi Matthew? Susunod, iiwanan ang lahat. Ano man ang mangyari, susunod sa inyo. Ako, Panginoon. At mabiging po ang ating pagsunod kay Kristo, mga kapatid, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagbabautismo. Bukas ng gabi, ay papag-aralan natin ito ng dagdag. Ngunit ngayong gabi, ako ay nakikiusap sa inyo. I'm appealing to you tonight, friends. If you believe that Jesus died for you, if you believe that Jesus loves you so much,
So that He gave His life for you on the cross of Calvary. He shed His blood on the cross of Calvary. Tonight, Jesus is saying to you, come and follow. Ngayong gabi, aking hinihiling ating mga kaibigan galing sa Mexico at saka sa Brazil na sila po ay tumayo dito. At habang sila ay umaawit, this is an appeal song that I would like all of us to hear this evening, friends. While our two pastors from Brazil and from Mexico sing this evening, I appeal to you. If you have made your decision to stand, kayo ay tumayo kung saan kayo naroroon. Kung kayo ay nakapagpasya na inyong tanggapin si Kristo bilang inyong personal na tagapagligtas, at kayo ay nakapagpasya na kayo ay magpapabautismo sa darating na mga Sabado, kayo ay aking inaanyayang tumayo sa habang umaawit ang ating mga kapatiran. Jesus
Ayon sa Biblia, mga kapatid, there is joy in heaven over one sinner that repents. I pray that God will bless your decision. God will strengthen you. And those of you who are still seated here tonight, if you want to renew your reconsecrate your lives to Jesus, at nais ninyong ibigay na maguli sa Panginoon ang inyong mga buhay, ang inyong sarili ngayong gabi, kayo ay akin ding inanyayahan na tumayo at tayo ay magkakaisa sa pag-awit sa ating papuri sa Panginoon at ating awitin na buong may pakiramdam. Ating awitin na ating team song. Ito, I will follow thee, my Savior. At ito, mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Pangako ng Diyos sa atin, ang bawat mag-iwan ng mga bahay, mga kapatid o ama o ina o mga anak, o mga lupa dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. At higit doon, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong na buhay. Napakaganda ang panukala ng Diyos sa lahat sa atin. Kaya, ating awitin na ating closing song, let us sing this with feeling na talagang inyong mararamdaman, mga kapatid, na kayo ay natutuwa, kayo ay maligaya, na kayo ay naging kaanin sa pamilya ng Diyos. Let us now have our musicians and we will sing our closing song, I'm so glad I'm a part of the family of God. I'm so glad I'm a part of the family of God. I was in the fountain, cleansed by His blood. Joy filled with Jesus as we found His Son. For I'm part of the family of God. You will always be safe, sister. I will. It's because we're alive. This force starts to when one's alive. We all share and rejoice in His name. His family story. I'm so glad I'm of the family of God. I was in the mountain, cleansed by His blood. Joined here with Jesus as we cover His Son. For a part of the family of God. Gracious Father, because of the blood of your Son Jesus, you have invited us to become a part of your family. Thank you so much for the great salvation that you have offered to each one of us. In a very special way this evening, loving Father, we would like to thank you for these wonderful sons and daughters of yours who have made the decisions to follow you. Like Levi and Matthew, they have not hesitated. They have made up their minds. They've decided to follow you no matter what. I pray, Father, that you bless these decisions. There are those in the congregation who are still in the valley of decision. Father God, I pray that you will continue to work in their hearts through the Holy Spirit, that they too will respond to your gospel invitation. I also pray for those of us who are standing together with them
this evening, Father, we too would like to renew our commitment, our dedication of our lives to you. Father, we know that the devil is not happy with these decisions, but we also believe, loving Father, that you will give us the power to be strong and to be triumphant, to be victorious over everything. And finally, Lord, when Jesus appears in the clouds of heaven, may all of us gathered here this evening will be found worthy, not because of our own goodness, not because of our own holiness, but because of the righteousness of Jesus that we have accepted through faith. Dismiss us now with your blessing, Father. Thank you for your protection as we go on our way. For we pray in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you so much. Bukas ng gabi ang ating title, Happy Family Forever. Let's come back tomorrow night. God bless you and good night.